Yun lang gala ito suga-suga. Maraming silang dyan. Magandang araw po sa inyo mga para. So for today's video po mga para ay may tatrabahuin po tayong XR200. So itong XR200 po ay nasusunog po lahat ng mga wires niya mga para. So ito troubleshoot natin to ngayon at titingnan natin kung anong nangyari sa XR niya kung bakit nasusunog. Kasi sabi po ni sir mga para ay nagpalagay lang po daw siya ng busina. Tapos mga isang araw lang po daw mga para nawala na yung tunog ng busina niya at biglang sabi po niya nangangamoy po na sunog na wire yung motor niya, kaya dinala niya sa atin at pinatingnan kung ano po yung problema. So bali ngayon mga para ay wala na po tayo sa company, sa dating pinagtatrabahoan ko mga para. Dito na lang po tayo sa bahay at minsan po ay home service na lang po tayo. So yun lang po. So tara, tatrabahoin na po natin. So ito nga pala yung mga para XR 200 po. So yan. Wala po itong brake pad mga para. So lalagyan po natin to ng brake pad ngayon mga para. Tapos babaguhin po natin yung pagkakalagay ng fluid hose niya mga para, kasi natatamaan po yung fork niya. Yan, at magpapalit rin po tayo dito ng mga para sprocket at saka chain niya at engine po. Papalitan po natin to mga para. Yan. Yan po yung XR200 niya mga para. So bali ito mga para, ito po yung gawa nung unang mekaniko mga para. Yan, nasusunog po yung mga wires niya mga para. At kitang-kita nyo po dito mga para, napakakalat po ng pagkagawa niya. Naglagay po siya ng relay mga par, pero hindi po maganda yung hindi po na-organize yung pagkatrabaho niya mga par. Yan po yung relay ginamit niya mga par. So hindi po tape, hindi po nasilyado ng maayos yung pagkakagawa niya. Yan. Na hinayaan lang po inipit-ipit lang po niya ito mga par. Kaya babaguhin po natin ito. Yan, ito po. Yan. Kaya pala nasusunog to mga par. Kaya pala nasusunog at nakatali pa ito dito mga par. Tinalian po yung sa starter niya. Kaya sabi po ni sir, pag tumatakbo yung motor niya, umaalog po daw may umaalog po. Tapos ito po yung niya, nag-aasin na po yung mga wires niya mga par. At nasusunog na po lahat. Yan. Ito pong niya mga par, itong sa regulator rectifier niya mga par ay kinonvert na nila ito mga par ng lihua. So maganda yung ginamit nilang dito mga par. So maganda yung ginamit nilang regulator rectifier, kaso nga lang dito mga par ay yung red wire at saka black wire mga par ay pinag-isa lang nila. Kaya babaguhin natin yun mga par. Yan, nasusunog po lahat mga par. Yan, nasusunog po lahat ng mga wires ni sir mga par. So kawawa naman yung customer mga par pag ganito po yung pagtatrabaho natin ng motor. Yan, kawawa po talaga. Yan, nag-aasin na po ito mga para. So ito mga para, nakita ko po dito sa niya, yung sa tarti po ng relay niya ay doon po niya tinapo sa accessory natin mga par, doon po sa main supply ng ating accessories, kaya po nasusunog yung mga wires niya. So wala po siyang jumper dito mga par, wala po siyang jumper dito papuntang battery, wala po siyang wires na pumupunta ng battery. So doon po siya kumukuha sa main supply.
So ito nga pala mga par, ito yung ipapalit natin doon na brake pad, tapos maglalagay tayo ng interrupter relay mga par. Ito po yung mga wires niya mga par. Yan, tapos magpapalit din po tayo na regulator rectifier po. Pang Sky ko po ito mga par, tapos Lihua po yung brand niya. Tapos magpapalit din po tayo ng clutch lining po. Tapos baterya po, papalitan din po natin yun ng bago na baterya. So ito na po lahat. Tapos magpapalit din po tayo ng ilaw dito mga par. LED po yung gagamitin natin dito. Ito po yung mga wires niya mga par. So yung ginamit ko pala dito mga par, yung ito po, itong ginamit ko po na wire ay number 14 po ito mga par. Yung ito po yung gagawin natin na main supply. Pagagapangin po natin ito papunta dun sa headlight niya. Kasi dun po tayo maglalagay ng relay. Yan. Doon po tayo maglalagay dyan ng relay. So ito na po mga par. Ito ito na po yung kabuuan ng pagka-wirings ko mga par. Yan. So ito dito mga par, itong sa positive niya, mayroon po yang fuse box. Lagyan niyo po yan ng fuse box. So hindi ko pa yan nalagyan mga par kasi nakalimutan po ni Sir bumili ng fuse box, kaya i-temporary lang muna natin, pero lalagyan talaga natin yan ng fuse box. So ito po yung ground natin dito mga par, negative, tapos nakabody ground po tayo dito. Yan, nakabody ground po tayo dyan. Tapos papunta po yan doon sa headlight mga par, doon sa main. Yan po yung pinagapang nating wires mga par. Yan. Tapos ito na po yung dalawang relay niya, interrupter at saka horn relay at saka yung bush relay natin mga par. Yan po yung sa headlight natin. Yan. Yan po yung sa headlight natin. Yan po yung interrupter mga par. Tapos yung nasa gitna, yan po yung sa horn niya mga par. Tapos yung isa ay bush relay para sa headlight niya. So yung dalawa po mga par, itong dalawa po dito, yung kulay white na may lining na red, yan po yung main supply natin mga par, positive at negative po yan. Yan. So bali na ginawa po natin dito mga par ay yung number 30 po ng ating relay. Pinag-isa ko po yan dun sa positive ng ating main supply natin mga par. Yan, pinag-isa ko po yan dyan. Yan po yung dalawa, yan po yung positive mga par. Tapos yung isa naman po ay yan po yung negative natin. So maglagay lang po kayo ng palatandaan kung saan ba yung positive nyo mga par. Tapos yung number 87 ko dyan mga par, yan po yung number 87 ko, ay tinatap ko po yan dun sa main supply ng ating switch mga par. So parang naka power up din po siya. Yung number 87 natin, itinap ko po dun sa main supply ng ating switch. So yung switch po ay hinugot ko lang po yan. Diyan yung wire po ng switch, yung color black po. Yan, hinugot ko lang po yan doon sa pinakasakit niya. At doon ko po tinap yung 87 para yung po natin mga par, yung switch natin ay dumadaan na po siya dito sa ating relay na Bosch relay. So yan po yung nangyayari dito mga par. Tapos yung niya mga par, yung negative dito sa ating mga relays ay pinag-isa ko na po siya dun sa isang wire po ng ating main supply. Yan po yung ating negative. Tapos itong isa mga par, yan po yung isang 87. So may supply na po ito kasi kung sakaling magkabit si sir po ng MDL, yan, dyan na po tayo kukuha ng supply papunta po dun sa 3-way switch natin. So ganun lang po. So ito na mga par, nasilyado na po natin lahat mga par. So yan, diyan ko po nilagay yung mga relay niya mga par at naka-cable tie na po. So na-organize na po natin lahat po ng mga wires niya. So yan na po. Tapos nalagay na po natin yung MDL na po. Yung niya, yung headlight niya po. So ito na po mga par. Yan. Yan po yung sa ilaw niya. Yan po yung high at saka low niya. Yung busina niya mga par. So ito po yung busina niya mga par. Ito. Yan, nakarapid po yan mga par. So yun lang po.